Mapahingin tubig. O mga kababayan, ito, ayon naman sa balitang Diskaya pa rin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ayon po sa BOC or Bureau of Custom, meron po silang sinasabi dito na ang 12 na luxury car, mga kababayan, na nawawala. 'Di ba na bumalik na dahil lang sabi ay ito daw ay ipinagawa at inilipat lamang, mga kababayan, dahil prone daw sa baha itong Pasig. Ngayon, mga kababayan, ay sabi ng BOC, ang mga ito daw ay walang proper na dokumento. Naku po. Kasama ka doon sa raid na nangyari? Tama po kayo, kabayan. Opo. Pasensya na po kayo at napunpas ako kasi nagmi-meeting po kami ni Commissioner together, with Secretary Remulla of DOJ. Nakikipag-cooperate po. Alright. Buti nga. In collaboration, yes po. Sige, buti na lang, may oras ka pa rin for a short interview lang. Ay, siyempre, kayo huyang kabayan. Thank you. Maraming salamat, attorney. Pero anyway, bigyan mo lang ako ng, di ba, for now, 12 kotse na, yung nakuha, yung luxury cars mula dyan sa kay Diskaya? Correct po. Kagabi po. Ngayon po, may dumating po na 7. Nag-voluntary surrender po ang pamilyang Diskaya. Bumalik po ng subject area yung 7 sasakyan kasi kahapon po ng umaga, ang naabutan lang ho namin is 2. Dalawa. Tapos nanawagan ho at nagsabi ho ang commissioner natin na kung maaari is para hindi na ho mahirapan ng ahensya ng gobyerno natin at ang mga ahensya ng gobyerno natin is mag-voluntary na lang sila. Hindi naman din ho papayag ang gobyerno na hindi ho natin mahatak yung mga yun at makita. At ma-check ho kung nag-cooperate naman ho ang pamilya at ngayon ho, as of this moment, kumpleto na ho yung 12. Bali ba, attorney, yung 12, yun lang ba ang covered nung search warrant nyo? Di ba, ang alam ko, 28 cars lahat yung inamin nila Ibig sabihin, meron pa tayong second wave ng search warrant? Oo, grabe, no? Yung spokesperson nila. Attorney yung nagsasabi na ito daw ay inilikas, mga kababayan, at sinasabi na wala daw ghost projects yung pamilya Diskaya. Well, syempre, alam naman natin na kapag isang abogado ka natural, mga kababayan, hindi mo sasabihin na may ghost projects yung mga kliyente dahil from that moment, 'di ba? Kapag sinabi mo na may ghost projects yung mga kliyente mo, tapos na ang buto-buto, tapos na yung tawag dito, mga kababayan, tapos na kaagad yung trabaho mo sa kanila. Syempre, alam mo mayayaman itong mga to, ilalaban mo hanggang dulo. 'Di ba? At na inaasahan yung bali raid mangyayari? Ay, nako naman. Aga naman na patalastas niyan. To give proper context to sige. That, kabayan, dun sa 28 po, that was the statement made by Mrs. Diskaya to the Senate hearing. Okay. Now, on our end, as Bureau of Customs naman ho, we checked our records and we did some investigation. And from our records ho, 12 ho yung nakita namin na walang record ho. So, yun lang. 12 yung walang records. At umami naman si, mga kababayan, si Sara Diskaya. Di ba yung may isang sasakyan na pula doon na parang jeep, mga kababayan. Ito daw ay shinip niya from US. Tapos ngayon, sabi ng BOC, walang papel ang 12 na ito, mga kababayan. Tapos yung kanina, may napanood ako na video, pero mamaya, huli natin ng konti yon. Nagulat ako dun sa sinasabi ng abogado, mga kababayan, bakit naman namin itinatago? Bakit naman namin itatago ang mga sasakyan? Mga illegal yan. Sabi niya gano'n. Illegal? Sabi mga illegal. Loko-loko rin Pero ito mga kababayan, yung 12 daw ay walang mga papel. Kung yun na i-apply natin as search warrant, doon po sa branch 18.
ng Regional Court of Manila kay Judge Carolina Icasiano Season ho. Alam niyo naman ho na pag nag-apply tayo ng search warrant, kailangan ng kumpleto tayo ng dokumento, tama ho yung mga papeles, tama ho yung mga detalye. Hindi ho. So bali ibig sabihin, yung 12 lang, yung walang record. So yung mga iba may tama, may ayos ang documentation nila. So hindi kailangan na i-raid. Ganon? Hindi naman ho sa ganon. I-check din ho natin yun, but based on, kasi pag nag-apply ho tayo ng search warrant, kailangan meron tayong probable cause. Okay. So dun ho sa immediate naming investigation, the 12 units were the ones that we saw that we have probable cause. And we decided po, the commissioner decided na mag-apply na lang po tayo ng search warrant instead of we use po yung LOA, yung letter of authority. Kasi meron po tayong allegation na the property is a residential property. Although, apparently pag nakapunta kayo dun sa area, clear. Mukha bang residential yon mga kababayan? Sa tingin nyo, mukha yun residential? Kung titingnan ninyo, di ba, mas malaki pa. Palagay ko nga mga ka-GP Fanatics, yung kanilang area, yung kanilang parking, mga kababayan, Diyos mio marimar. Siguro, kahit na ilang bahay, pwede mong pagtabi-tabihin doon. Di ba, sa parking area nila. Sobrang tingin ko doon commercial yun, hindi yan hindi yun residential. Really it's mixed use. Oo. Okay. So pwede ho siyang commercial and then pwede ho siyang residential. Malawak yung parking area parang mall di ba? Opo. Compound. Okay. So ang commissioner ho natin is gusto hong kumbaga yari ka, Rani Sierra, muntik pang maging Biskaya. Yun lugar nyo. Diba? America Alonso, salamat sa pag-share ng blessing. Maayos ang pag-execute. Wala akong makitang bahid na pagmamadali. Yes. Gusto ko niya na professional ang paggawa ng trabaho namin. So, we decided na ang proper way is to secure a search warrant. Bali ang mangyayari, attorney, ito yung unang wave nga. So ibig sabihin ito talaga yung malinaw na hindi maayos ang documentation, kaya ito yung susuriin na mabuti. Pero we cannot discount the possibility na posible pang madagdagan pag meron talagang unahin na muna natin to, yung itong unang 12 na ngayon nasa custody ng customs. Ito ho ba tama na almost ang worth dito is 100 million pesos or more? Grabe ang value. Ako palagay hindi ko mabigay ang exact value kasi I did not make any computation so personally. But off the bat I think lalampas ng 100. 100 milyon. Opo. Kasama ba rito yung 2023 Rolls-Royce at Bentley? Yes po. Nandun na? Nasa inyo na? Yes po. Na-surrender na po yan kagabi, na-scheduleuhan na ho natin. Na-i-record na rin ho natin na it's in the custody of Bureau of Customs. Totoo ba yon na nagpunta si Jinggoy Estrada doon, mga kababayan? At 80 na sasakyan yung nakita doon, Diyos mio marimar. Ako nga, mga kababayan, isang sasakyan, hirap na hirap pang makabili. Diba? Tapos, eto sila, grabe, 80. Sabihin natin 28 yung luxury cars. Mga kababayan, sabihin natin na yung iba ay hindi luxury cars. Pero nagkakahalaga pa rin ng milyon kada isang sasakyan. Sabihin natin, milyon ang kada isang sasakyan. So lalabas pa rin, mga kababayan, i-minus mo yung 80 minus 28, ilan pa rin ang lalabas doon? Diba? Tama ba? Nasa 42 pa rin. 42 million yung ibang mga sasakyan. Sabihin na lang natin na 1 million each. Grabe, mga kababayan, hindi ko mawari talaga ganun sila kayaman.
80 sasakyan, Ma'am Nery Calonzo, hindi na lang ipamigay sa atin kahit isa. Yari ka! Sabi nga nung mga nabasa ko kanina, oy, total, tax, galing naman sa tax ng bayan yan. Pwede ba? Schedule tayo isa-isang araw. Oh. Grabe, matindi to, oh. Abi pa rito, mga kababayan. Pakibalita lang po tayo kasi ang nabalita niyan sa patrol kahapon, Oh. dalawa lang. Oo nga. Kinagabihan, naging 12. Bumalik. Oo, bumalik. From the horse's mouth, ika nga, sige. kunin na natin. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning po, Sir Alvin at Ma'am Doris. Opo, Magandang umaga. pa-update Teka po, lang. Pa-update lang po kami. sabi ko na po, absent po kayo nung Lunes. Nag-attend ako nung ating review. Layatin kayo ng alin? Reunion? Tama, hulugan pa sa atin, pero sa kanila parang bumibili lang ng candy. 'Di ba? As in literal, mga kababayan, para piso, piso tumpok bili ko, may kasama pang lobo. 'Di ba? Oh. No, reunion. Ay, 5 years po oo. ako Kasi nga nagtrabaho taga sa ABS yan, Magandang partner dati. Ay, ganyan po Si ba? Doris po kasi tatamad-tamad po yan eh. May 5 dialysis years po ako. ako nagtrabaho sa Magandang Gabi Bayan. Oo. Okay. Nagpunta kay Kabayan Com. Nandun po ako nung Oo. reunion. Yung Mangiyak-ngiyak si Kabayan. Dahil sa talaga? mga OG, mga original Ayaw na ko yun. lang. Yun nga po, Ma'am Imelda Castro, ang sinasabi ko, 28 lang daw yung luxury cars. 80 daw yon. So, ibig sabihin, mga ka-Jeepinatics, tama ba yung bilang ko? Nasa 42 yung hindi luxury cars. Tama ako sa mata, pakikorek ako, mga kababayan. 28, oy, 70 lang yun, GP52. Tama ba? O, tama, 52. If you do the math, mga kababayan, 52 plus 28 equals 80. So, parang sabihin natin 42 yung luxury cars. Yung hindi luxury cars ay 52. Sabihin natin 1 million each. 52M na yon, mga kababayan. Di ba? 52M na yon. O, parang ano lang sa kanila, buibili lang talaga sila ng candy. Doon pa lang sa 52 yun na hindi luxury cars. Sa luxury cars, magkano ang isa? Pinakamataas, 42M. Yari ka! Mga kababayan. Di ba? Pagkalaki-laki, Diyos mio Marimar. Hindi ko na lubos maisip kung paano ko bibilangin yun. Samantalang tayo kahit na siguro ugod-ugod na tayo, ilang saling lahi na tayo, hindi pa tayo makakabili ng ganon. Diba? Pero sila, mga kababayan, anong gagawin nila? Hihilata lang, maraming pera. Maliligo sa pera, maihiga sa pera. Tayo, saan tayo maihiga? Alam na natin kung saan tayo maihiga. Ha? Sa baha. Unong title, mga lumang tao. Andi. OG na lang tayo, sir. OG tayo. Hayaan mo na, Original. Kom. Hayaan mo na yun. Pila Ano. natin. But from time to time, bisitahin nyo si Kabayan. Nandyan naman yan everyday. Ano? Kom, may ba ko? Kasi Sabi ni Aisherin Lagmay, kotse para sa'yo, puso tumpok ang bili ko, may kasama pang payong. Naiba na ngayon. ubusin akong oras. Sa ngayon, 12 po, 12 sasakyan ng mga diskaya ang nasa kustudiya na ng customs. 14 na po. 14? Kasi 12 po yung in-apply namin ng search warrant. Kaya lang, nung pagpunta namin kahapon, dalawa lang po yung nandun sa search warrant na hinahanap namin at may dalawa na wala sa search warrant. Kaya 14 na po yung kabuuan ng kontrolado na po natin. Ngayon, yung nasa loob po ng compound, 10 po yun. Meron pang dalawa na nasa labas kasi na nasa repair shop. Subalit binabantay na rin po natin yun. Meron pa nga ako nakita, mga kababayan, wait lang meron pa ako nakita na balita kung saan, di ba sabi 4 daw yung anak niya. Sinearch ko, 4 nga, mga kababayan, 28 luxury cars. Ibig sabihin, 28 yon, di ba? Kung 28 yon, mga kababayan, sabihin natin, 7, 7, 14, 21, 28, di ba? 4 na anak. So, ibig sabihin, kada isang anak niya, mga kababayan, sa isang araw, isang luxury car. So, sa 7 araw, 7 luxury car. Sa isang anak niya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kompleto. So, mga kababayan, kaya sa 28 na luxury cars, tagpipito sila doon kada isang araw, mga kababayan.
Sa loob ng isang linggo, 7 luxury cars ang masasakyan nila. Ganon ka sila kayaman. Kinanadakit de. Pinanira Radishera. Di ba? Hindi sinabi po yun totoo. 4 daw yung anak nila, mga kababayan. Hindi kasi 4 yung anak namin eh. Ginagamit yan sa ano. Di ba? Ginagamit, mga kababayan. Sabi kasi may nagtanong, lahat ba yan nagagamit? Oo, kasi ano yan. 4 kasi ang anak namin. Simpleng paliwanag, mga kababayan. 4 ang anak nyo. 28 luxury cars. Di ba? Tag-iisa sa kada araw, isang luxury car hanggang abutin ng linggo. Kada isang anak. Tapos yung iba, mga kababayan, para saan gagamitin? Sa luho. Hanip, no? Hindi naman po tayo dyan titigil kasi sila na rin naman po ang nagsabi na 28 yung minimum na kanilang luxury vehicle. So, kailangan i-voluntaryo na nilang ibalik yan dahil mahuli naman po namin yan katulong ng Highway Patrol Group kay Colonel Marantan. Dahil magkaibigan kami niya, matutulungan kami niya. Tuhuli naman po namin yan. Di nila pakikinabangan yan dahil ia-alarma po natin yan sa HPG. Sayang po ang kanilang presyo. Hindi naman nila pakikinabangan po yan. So, ibig sabihin yung 28 sasakyan, kukumpiskahin lahat ng customs? Hindi naman po. Ganito po yan. Ngayon, kontrolado po natin na under our custody po yung mga sasakyan yan. Binibigyan naman natin sila ng pagkakataon upang patunayan na nagbayad sila ng tama. So, yung mga dokumento nila, meron silang 10 araw na ipakita sa amin. Huwag na nilang tapusin 10 araw. Kung hawak na nila, ibigay nila kagad. I-authenticate natin yan. Kung talagang tama yung dokumento, ibig sabihin, tama ba yung mga pinagbayaran, wala naman po silang problema hinggil po sa taxes and duties na dapat pinagbayaran lang. Ngayon, kapag yan po ay kulang ng more than 20%, yan po ang threshold ng batas, yan po ay seizurable na. Ibig sabihin, iko-confisca po yan ng pamahalaan po natin, ng BOC. Kaya lang sinasabi nila na yan po ay mga binili lamang nila sa mga dealers. Kung totoo po yun, ang hahabulin namin yung dealers. Kung totoo po yun, yung dealers na lang ang habulin po ng Diskaya family, yung kanilang ibinayad sa dealer, sila na po ang magtalo. Ang problema, itong dealer daw ata merong kaso ngayon mga kababayan. Hindi ko lang matukoy kung ano yung involvement ng dealer. Pero illegal din, mga kababayan. Yun ang pagkakasabi. Hindi ko lang matandaan kung anong exact na kaso o kinasasangkutan nung dealer na yon, pero na red flag din, mga ka-GPnatics. Hanapin ko yun mamaya, nakalimutan ko kasi. Talo doon, no? Opo. Pero sa mata po ng pamahalaan, pag yan po ay ating kinumpiska, yan ay magiging government owned at under our disposition na po yan. Subalit may procedure po yun. Hindi po nung kabilis po yan. Ang importante, hawak na po natin at least itong 14 na sasakyan na to. Pero madadagdagan pa po yun? O yun na yun, todo na yung 14? Hindi po, madadagdagan po yan. Kasi tuloy-tuloy po, tama-tama po, ipaliwanag ko lang po. Tuloy-tuloy po yung aming naging intelligence gathering dyan. Maaring iniisip po ng ating mga kababayan, bakit po it took us 1 week, nagkaroon pa tayo isang linggo bago maka-action ng pagpunta po dyan. Ganito po yan. Ang naiulat po kasi originally, 40 po yan. Sila na rin po kasi nag-post niyan sa kanilang social media. So kaya lang, minabuti ko po na 12 pa lang yung hawak naming detalyadong informasyon. Pina-apply ko na po yan ng search warrant. Kasi pagdating po sa husgado, hindi po pwedeng nambobola lang po kami dyan. Kailangan po may first-hand information po, may personal knowledge yung aming mga operatiba. At yung mga dokumento namin at tinulungan naman po kami ng LTO, dapat po yan authenticated po lahat. So, wala pa akong pasok ng Lunes dahil po dahil po sa bagyo, no? So, Tuesday to Friday namin tinrabaho yan. Anyway, nandiyan na po yan. Marami pa po kaming kinukuha mga informasyon upang mahagi po namin minimum yung 28. Sa smuggling ba, hindi ko talaga matandaan na Jesus Elasio Jr. kung ano yung kinasasangkutan nung kanyang dealer. Kung sa smuggling, mga kababayan, naku po, delikado itong mga sasakyan. Kasi dito, ayon sa BOC, mga kababayan, yung possible insider nito
ay talagang may problema, mga kababayan. 'Di ba? May problema. Kung syempre kung smuggling 'yan, hindi mga kababayan, mga palusot lang talaga yung mga dokumento pati yung mga sasakyan na 'yan. So, talagang maaari at posible talaga na makuha ito ng ating gobyerno kung hindi po kumpleto yung kanilang mga dokumento. Dahil sila po nagsabi niya nitong isang araw na Blue Ribbon Committee. At kaya lang sa social media naman nila, apat na po. Ngayon, meron po ako nagsasabi na hanggang 8 po. Basta po kami, hanggat di po namin na napipigay yung lahat na po impormasyon na magsasabi, ilan talaga po yan, dire-diretso po kami. Hindi lang po dyan sa 12. Inuna lang po natin yan. Opo. Yung sa impormasyon po ninyo, yung kanilang mga high-end na sasakyan, yan po ba lahat ay brand new? O meron sila mga second hand na? Mga lumang iba? Medyo gamit na po iba. Iba naman, mukhang bago pa po talaga. Halo-halo na po yan. Pero titingnan po natin yung mismong dokumento po. Regardless naman po yan kung brand new o gamit na. Dahil ang kapangyarihan naman po ng BOC hanggang minimum of 3 years kung pwede mo namin i-backcheck lahat yan. At kung may presumption of fraud naman po, in this case, yun nga po yung parang duda po nating lahat. Hanggang 10 years naman po yung backtracking po namin. Commissioner, just for the record, hindi naman po arbitrary. Kasi baka sabihin ng iba, wala pa naman kayo investigasyon, ba't nyo kinumpis ka? Hindi naman po, ibabalik naman sa kanila ang mga kotse kapag napatunayan nila na lehitimo at nagbayad sila ng buwis. May tamang dokumento. Ay, opo. Okay. May mga karapatan din po naman sila na dapat nating igalang pare-pareho. Yun po pinapaliwanag ko. At may due process po para naman po parehas po at patas po yung pagkakataon po nila na pakita naman po nila na tama po yung kanilang pinagbayaran. Yun po ang interest po ng BOC at wala po sila nilabag na anti-smuggling laws. Meron po silang pagkakataon at may mga abogado naman po sila. Kaya bang iisa-isahin yung kamo 14, ano? Ano-ano ang mga 14 sasakyan na yan na nasa kustudiyan na ngayon ng Bureau of Customs? Ang pinaka-high profile po dyan, yung Rolls-Royce, siyempre. Gano yun? Magkano yung Rolls-Royce, Com? 42M yata. Kukunin ko po, hindi rin po ako magaling dyan. Ngayon lang ako nakakita ng pang Toyota lang kami ni Bigornia. Si Bigornia, pang Ford lang to. Toyota at Ford lang. Vios nga lang ako. Vios, mga ganun lang tayo. Ginagawa ko pang taxi. Pinakamahal kasi mukhang yun yung parang pinaka-sensational. Yung Rolls-Royce. Of course, maraming Land Cruisers. May Yukon, may Bentley yun. Maganda po yung Bentley. Nakikita sa social media. Iba't iba po, So, 28 po yan. Hindi ko po memorya din karamihan. May Navigator, merong Escalade. Alin pa yung sinisilip ninyo na nasa kustudiya pa ng mga diskaya na, ops, pwede din yan, pwede din kumpiskahin yan. Ganito po naman yan. Yung pong nasa, yung nasa search warrant, yung visa po ng search warrant, yan lang po yung nagbigay sa amin ng karapatan upang pumasok po sa loob ng compound. Kasi hindi naman po pwedeng power ng commissioner lang yung gamitin ko. Madidemanda po tayo. So, hinintay po namin yung search warrant. Ngayon, kung ano naman po ang makikita namin sa loob ng compound, yung tinatawag na po pwede namin gamitin yung plain view doctrine, kung alun sa tingin namin na sasakyan doon, kagaya po nangyayari kapon, may dalawa na bago, sisipatin din po namin yan dahil karapatan po at kapangyarihan ng BOC na gawin po yon. Again, kukontrolin lang po natin kung hindi po tawag doon. Hindi naman po yan kagad forfeited. May procedure po yun. Opo. Com, yun po bang mga tinitignan ninyo na pwedeng isa-ilalim? Ako ay naniniwala na ito ay sobrang luho, mga kababayan. Hindi mo naman kailangan ng sobrang dami ng ganun siguro nagiging madali para sa ibang mga tao bumili ng ganyan kapag hindi mo talaga pinaghirapan. Sa search warrant at eventual na pagkumpiska, kotse lang po ba nila o meron silang ibang ari-arian na tinitingnan nyo rin na kung po pwedeng ma-sequester? Sa social media po kasi may mga po sila din, yung mga mamahaling pinakita yung para mga jade, laki. Parang kapungsit, parang Buddha, mga ganun. So, ingatan naman po namin yung pag-imbestiga. Hindi naman po ito yung para kaming nang-aabuso po. Iningatan po namin. Actually po, ang totoo po niyan, yung search warrant available na po nung gabi, nung isang gabi po, Gusto
gusto na po ng aming mga kasamahan, kahit po ang mga kasama namin sa kapulisan, tirain na namin po yung pinto. Kaya lang, ako po nagsabing ipagpabukas na ng umaga, total kontrolado na po namin lahat ng exits dyan. Wala naman po mga katakas. Ako na po nagsabing, wag muna dahil kung totoong bahay po nila yan at may mga bata po dyan, alam niyo na po yan, yung biglang matroma po yan, biglang papasok ang mga pulis, ang mga customs. Nirespeto naman po natin yung pagiging tahanan, kung talagang tahanan po yun. No? So, pinagpabukas natin yun. Ibig sabihin, yung due process, yung pagkilala naman po sa kanilang karapatan, rin po na valid, gagawin namin po naman talaga yung amin tungkulin na busisiin, tingnan po talaga kung tama kanilang pinagbayaran. At kung wala po labag po sa ating mga batas, babalansin po natin yun. Kaya naman po Opo. yun. Com, isa na lang. Di ba kung sakasakali mapatunayan na naipuslit yung mga sasakyan na yan, Ito na. hindi ba in a sense, may kasalanan din yung customs? Oo. May mananagot din bang customs personnel? Paano nakalusot yan kung hindi nagbayad ng bus yan? Ano Hindi nakapasok? Tama po yun. Tama po yun. Hindi ba? Hindi po mangyayari. Tama po yun. Hindi po mangyayari yan kung wala naman po nakipagsabuatan po sa parte po ng BOC, ano? Sa parte ng LTO rin kasi isang loop po yan, no? So makakaasa po naman ang ating mga kababayan, titingnan po namin talaga yung maigi. Kaya naman po makita po yan sino mga pumirma, matetrace naman po natin yan. Ayoko naman po mag-alibay, ano? Kauupo ko lang po naman pong commissioner. Titingnan po natin yan. Ayoko magturo muna at this point. Para naman po patas, i-investigahin natin ang tama yan dahil ang pag-uutos naman po ni Pangulong Bongbong Marcos po sa amin dalawa po ni Commissioner Jun Lumagi po ng BIR. So sa madaling sabi mga kababayan, halimbawa may nakita sila na falsification o kaya sabihin natin hindi kumpletong dokumento ng mga nasabing sasakyan. So mga kababayan, mga ka-GP Fanatics, hindi naman pwede na hindi kumpleto yung mga dokumento. O tapos ito mga ito ay may problema. Tapos, isipin, malinis yung custom, malinis yung LTO. So, ibig sabihin, damay-damay na, mga kababayan. Kaya nakalusot itong kulang or kulang sa dokumento ng mga sasakyan, dahil may insider doon sa Bureau of Custom, maging doon sa LTO. Kasi may yan, mga kababayan connect yung tatlo na yan. 'Di ba? Hindi pwedeng makapasok, lalong-lalo na, itong mga sasakyan na pagkamahal-mahal, mga luxury cars na to, tapos kulang ang dokumento. Pag kulang ang dokumento, syempre, merong pa under the table. 'Di ba? Kung sino yung mga nagpalusot, dapat hold them accountable, mga kababayan. At ano nga ba yung sinasabi natin kanina? Balikan ko lang yung usapan natin hinggil po doon sa yung ewan ko kung tama yung pagkakarinig ko, mga ka-GP Fanatics, dito sa pahayag ng kanilang abogado. Balikan ko lang ito. Gusto ko lang kung tama ba yung pagkakarinig ko, nagkamali lang ba yung abogado? Mga kababayan, ito, pakinggan nyo. Sakyan. So, yung iba naman, for maintenance, yung iba naman, gamit po kasi yung ibang sasakyan. So, yung iba naman, for maintenance, yung iba naman, nilagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Okay. Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Diba? Sabi niya ganun, hindi po itinatago. Bakit po itatago? Illegal po yung mga yun. Hindi ko alam kung tama yung pagkakarinig ko, Liting ko lang. Po tinatago. Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Diba? Mga kababayan, sabi niya, hindi po itinatago. Bakit po itatago? Illegal po yung mga yun. Ano yun? Lagot ka, Torne. Nilaglag mo yung mga diskaya. Liting ko. Gamit po kasi yung ibang sasakyan. So, yung iba naman, for maintenance, yung iba naman, nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Pwede na tayo. Sabi ni Boss Victor Manuel,
Sinungaling ka daw, abogado. Eh, mataas naman daw yung kanilang lugar. Oh. Baka natakot kaya ibinalik. Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Oh. Naku po. Yari kayo dito. Bakit po itatago? Eh, illegal po yung mga yon. Illegal daw, di ba? Sabi nung abogado, Ma'am Imelda Castro, maliwanag na illegal daw yung mga sasakyan na yon. Ako po, inilaglag yung kliyente. Oh. Ay, Diyos ko. Aray ka! Ang galing mag-alibay ng attorney nila, parang si Batorni. Lagot, illegal pala yung sasakyan nila, kaya itinatago. Di ba, Ma'am Nerica Alonso? Tama, pare-pares tayo na narinig, oh. Illegal yung mga yon. Ulitin ko one more time. Gamit po kasi yung ibang sasakyan. So, yung iba naman, for maintenance. Yung iba naman, nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Pwede natago. Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Oh. Lagot ka, attorney. Illegal pala. Oh. Ka-GP Natics, baka pagkabigkas niya illegal. Hindi, maring nagkamali siya, mga kababayan. Kaya lang tayo, syempre. 'Di ba? Eh, para hindi naman masyadong seryoso. Yari ka? Oh. Total, kinontent din naman ito ng iba. Eh, talagang kalat na po yan, mga kababayan. Kasi tinitingnan nila yung pagbuka ng bibig at pati yung pagkakarinig. Eh, illegal po yan. Sabi niya gano'n. Yari ka? Oh. Sabi ni Yamel Alarcon, illegal niya, it's legal. Oh. Siguro, mga kababayan, kailangan na natin maglinis ng tenga. Aha. O, sabi ni Imelda Castro, saka bakit magbabaha doon sa mansyon ng mga Diskaya? Luxury car. Diba? Imposible talaga mataas yung area nila, mga kababayan. O, isipin nyo na lang ganito. Yung sinasabi ni attorney, preventive measures. Okay? Kung bakit nawawala yung 12. Isipin nyo, mga kababayan, kung yan ay preventive measures, it should be, di ba? It should be all of the cars ang ilalabas. Hindi po, mga kababayan, dapat yung 12 lang na luxury cars ang kanila pong ililikas. Dapat lahat ng sasakyan. Kasi kung makita nyo yung elevation ng parking ay halos pantay naman, pare-parehas. So, kung gusto mo na maging preventive measures at hindi ito bahain, lahat dapat, mga kababayan, lahat ng sasakyan dapat ang wala doon. Bakit yung mga yun lang ang wala? Isipin nyo po. Diba? Mapapansin nyo kaagad na itong abogado na to ay sinungaling. Diba? Preventive measures. Ano gusto mo? Yung luxury cars, okay lang na ito ay mailikas tapos yung ibang mga sasakyan ay hindi? Yari ka? Diba? Oh. So dapat, mga kababayan, kung preventive measures ang gusto mong sabihin, eh dapat lahat ng sasakyan ang ilalabas mo. Diba? Oh. Very clear naman, legal ang sabi ni Arnel Ojeda. Okay. Kaya tinitingnan ko lang kung gaano ka, baka yung tenga ko lang ang may problema, pati yung naglagay ng caption. Yari diba? ka? Kaya nga pinaparinig ko sa inyo, mga kababayan. Diba? Oh. Eh baka mamaya naman kasi nagkamali lang. Pwedeng nagkamali lang din siya. Dikit masyado yung yung pagkakasabi niya. Diba? Ganun lang po. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat at magkita-kita po tayo bukas. Hindi ko natapos. May dalawa pa akong hindi na kaya lang masakit na yung ilong ko. Hindi na ako makahinga. Yung asawa ko kasi ayaw ng walang aircon eh. Hindi na nawala yung sipon ko. Bye guys! See you